Isa pa yun. Lasing pa talaga. So, siguro it's about time na isingit natin doon sa police operational procedure yung tamang panita, kung wala pa, Mr. Chair, and then magkaroon tayo ng steep penalty doon sa mga nagkakamali ng mga pulis, lalo na yung pagpapara sa mga motor. Kasi Mr. Chair, siguro ikaw nakakapansin nito, ikaw nagbumotor din. Siyempre, walang papara kay Senator Bato de la Rosa, dating Chief PNP. Pero pag yung mga ordinaryong rider ba, Mr. Chair, makikita mo kung minsan pila-pila yung mga nakamotor. Tapos may mga pulis naghahanap ng rehistro. So sinisingle out po yung mga motorcycle. Samantala yung mga kotse, kung gusto nyo manita, kung yung motor ba ay nakaw o hindi, ganun din dapat gawin nyo sa mga kotse para pantay-patas. Yun nga ang, kung magbasa ka sa social media, halos yan palagi laman ng mga reklamo ng mga tao. Bakit daw yung motor lang ang sinisita? Tapos yung mga kotse hindi daw sinisita. So, ako naman, ako lang, ang explanation ko lang dyan, sa akin on my part, sabi ko, random yung check nila, random, pinipili lang nila kung sinong gusto lang isita, hindi lang sisita lahat. Pero, sa'yo yan, kung ikaw ay pulis. Pero doon sa ordinaryong civilian, ang sama niyan, very discriminatory ang dating. Di ba? Kasi, pareho lang naman kami pwede. Bakit ang four wheels ba hindi pwede mag-commit ng krimen? Baka mas marami pang kontraband ang loob ng kotse na yan dahil kotse yun. Ako, motor lang ako. Bakit ako palagi sinisita? So yun ngayon ang hinaing ng mga kababayan natin na nagmumotor. Yeah, go ahead. Your Honor, allow me to answer kung bakit karamihan ng sinisita natin po ay yung mga nakamotor. Based sa statistics po namin dito sa 4A, karamihan po ng crimes are being perpetrated by motorcycle riding person. So, yun po yung tinututukan natin. Almost 80% po ng crimes. Pero Thank you po. tulad sinabi po, General ni Senator De La Rosa, discriminatory pa rin. Dapat, kung gusto niyo mag-check ng kontrabando o maybe this person is carrying a contraband, mas lalo na sa kotse. Yan sinasabi ko noon pa eh. Diba? Yung kotse pwede pa magdadya ng M16, M203, diba? Sa trunk. Samantalang yung motor, hindi. So dapat, para hindi discriminatory, lahat across the board para hindi po lumilitaw na tayo ay nagdi-discriminate. Napolcom, for the meantime, habang nagpapasa po ako ng bill pertaining to this, can you put a stop to police officers manning checkpoints na ang sinisita lang yung mga motor at yung mga kotse ginugo? Kung magninita sila, lahat dapat para pantay. Tinitignan ko nga po itong PNP operational procedure kung kailan dapat mag-conduct ng flag down vehicles. Totoo po na dapat pareho lamang. Hindi yung motorsiklo at dapat kasama rin yung mga sedan vehicles. Lalo na po kung mayroong crimes committed within the vicinity at kung kailan magkakandak po ng checkpoint.